Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, aabot sa 20,000 pamilya ang naapektuhan ng epekto ng ITCZ sa 10 probinsya sa Visayas at Mindanao. 11 na ang namatay. Makibalita tayo kay Alan Domingo ng GMA Cebu. Kanang saging, unsa kita sona? Ramdam pa rin sa Bayawan City ang perwisyo ng Intertropical Convergence Zone na nagdulot ng pagbaha. Isa lang ang tanimang ito ng tubo at saging sa mga napinsala. Sa pagpuyo na ako dire, murag karon ragod na hitabo na ingon ani antod na wad-an na lang mig isa ka kinabuhi tungod sa nilabay na pagbaha diri dapita. Umapaw ang isang ilog sa barangay Kisandal sa Magpet, North Cotabato. Nagdulot ito ng pagbaha na nagpahirap sa mga commuter at motorista. Nagdulot din ng pagbaha ang malakas na ulan sa Hulusulo. Sinabayan pa ito ng malakas na hangin. Sa Isabela City, Basilan, umapaw ang Aguada River na nagdulot din ng baha. Nawala ng kuryente sa ilang lugar. Problema rin ang baha sa ilang bahagi ng Zamboanga City. Walang nagawa mga residente kundi iwan muna ang kanilang bahay dahil sa taas ng tubig. Sinundo sila ng 2 truck ng Philippine Army. Ang iba naman, kanya-kanyang diskarte sa paglikas. May nabuhal namang puno sa barangay Camino Nuevo ng parehong lungsod. 2 bahay ang napinsala. Patay ang isang kasambahay sa parehong lungsod matapos magkuryente. Bago ito, nagkaroon ng brownout sa lugar. Nang bumalik na ang kuryente, may isasaksak ang biktima sa nabahang plug ng kuryente. Doon na siya nakuryente. Sa kabuuan, hindi bababa sa 15 barangay ang naapektuhan ng masamang panahon. Nagpakita na ang araw sa lungsod kaninang umaga. Sa kabila nito, nananatiling suspendido ang mga klase. Patuloy rin ang rescue operations. Alan Domingo, Nagbabalita, Pilipinas.